Lingkod sa bayan. Walang bahid na record bilang isang magbabatas at isang public administrator. Walang masamang record. 23 years old lang po siya na maging Vice Governor ng Ilocos Norte. Kilala niyo rin, At pinagpatuloy na bumalik ang kanyang pamilya noong 1992 bilang kinatawa naman ng 2nd District ng kanyang lalawigan. Isinulong niya ang Philippine Youth Commission para sa mga kabataang Pinoy. Nagpaunlad ng kooperatiba para sa mga guro at magsasaka. Mga kababayan, kilala niyo na to. Narito ang tuloy-tuloy na mag-aasikaso sa atin. Tuloy-tuloy na asikasong Bongbong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat sa napakainit na salubong na ibinibigay niyo sa akin. Akala ko nasa Ilocos Norte ako. Nandito na pala ako sa South Cotabato. Alam niyo po, ako po ay isang kandidato para sa Senado kasama ng Nationalista Party. At ako ay tumakbo dahil sa karanasan ko nung ako ay local government official. Dahil ako naman ay local government, lumaki ako sa local government. Yun lamang, nung ako ay nasa nung gobernador ako ng Ilocos Norte, lahat ng mga kasama ko mga local government official, yung mga gobernador, yung mga mayor, nag-aalala kami dahil pagka pinakikinggan namin ang mga matataas na opisyal sa Maynila, hindi natutugunan, hindi napapag-usapan ang mga problemang hinaharap namin, mga local government official na pang-araw-araw. Hindi napapag-usapan o binibigyan ng solusyon ang mga kahirapan na dinadanasan ng ating mga kababayan na araw-araw, ng mga ating mga pangkaraniwan na Pilipino. Ito po ang kami, mga local government na kailangan ayusin, hindi po kami, parang pakiramdam namin, hindi kami nasusuportahan ng national government. Kaya naman po, noong ako ay papasok sa halalan, kako baka ito ng pagkakataon na ibalik natin ang boses ng local community, ibalik natin ang boses ng local government sa national government at palapitin natin uli ang national government sa taong bayan nang sa ganun ay maramdaman ulit ng taong bayan ang dinudulot na serbisyo, ang dinudulot na tulong, ang dinudulot na suporta ng national government. Ibalik natin ang pag-iisip na serbisyo ang pinaka-importante. Ano itong mga problemang sinasabi ko na hinaharap ng ating mga kababayan ngayon? Ang mga problema niyan ay tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, ang paghina, tuloy-tuloy na paghina ng ating agrikultura, at yung edukasyon, pagkukulang ng school building, pagkukulang ng mga teacher, ang kulang ng trabaho. Kaya po ang sinasabi ko ay dapat natin panaguhin ang turismo dahil ang turismo ang pinakamabilis at pinakamadaling paraan upang magkaroon ng trabaho. Yan po ang naging karanasan namin sa Ilocos Norte. Ang isa pong pinadhikain ko ay dapat bigyan ng health insurance ang bawat Pilipino dahil hindi tama ang isang Pilipino ay dapat ay mamatay dahil wala siyang pambayad ng gamot, dahil wala siyang pambayad ng doktor. Kaya po ito ang aking mga ipinaglalaban. Ngayon po, lahat naman ng kandidato ay nangangako. Lahat naman na maririnig mo na nangangako at nagbibigay ng napakagandang plano. Bakit naman ang malakas ng loob ko rito na tumayo sa inyo? Ganun din ang ginagawa. Nangangako rin, nagbibigay ng magandang plano. Malakas po ang loob ko tumayo sa harap ninyo. Dahil pag pinag-usapan ko ang agrikultura, kami po sa Ilocos Norte, nagsimula ko ng governor, kami bumibili ng pagkain sa labas. Ngayon kami nag-export. Kaya pag pinag-usapan ko ang agrikultura, hindi lamang pong salita yan, hindi lamang pong pangako yan, kung hindi, nagawa ko na yan sa Ilocos Norte. Pag sinasabi kong dapat magkaroon ng PhilHealth ang bawat Pilipino, may pagmamalaki ko rin po na sa Ilocos Norte, 100%, 100%, lahat ng tiga Ilocos Norte, may health insurance, libre ang gamot, libre ang pagpagamot, kaya po natin gawin yan sa buong Pilipinas. Pag
Pagka pinag-usapan ko po ang edukasyon, kami po ay nagtatayo ng mga maraming schoolroom. Kami po ang nagpapayag ng nagsweldo ng aming mga maestra. Kaya naman po, pagka pinag-usapan ang turismo, kami po sa Ilocos Norte ang nagbukas ng turismo sa China at ito ay nanganak ng napakaraming trabaho at yun po, isa pang bagay na nagawa na po namin sa Ilocos Norte. Kaya po, malakas ang loob kong tumayo sa harap ninyo at hingin ang suporta ninyo dahil po, ako ay may papakita ko, masasabi ko, na hindi lamang salita itong aking ibinibigay, hindi lamang pangako, kung hindi, may papakita ko yung record ko, may papakita ko na may performance ako. Kaya sa unang oras pa lang, ng unang araw, na pag-upo, hindi na po kailangan pag-isipan kung anong gagawin. Hindi na kailangan pag-aralan kung ano ang sitwasyon, kung ano ang buhay ng ating mga kababayan. Yung mula sa unang oras ng unang araw, handa na po ang inyong mapaglingkod na kandidato upang magsilbi, upang magdala ng mga serbisyo sa taong bayan at itutuloy po natin yung mga nagawa na sa Ilocos Norte ay kaya natin. Yung asikasong ginawa ko sa Ilocos Norte, kaya po natin tuloy-tuloy sa buong Pilipinas. Hindi po ba? Kaya po, sa darating na halalan, sa inyong tulong, sa inyong suporta, itong ating mga hangarin at layunin, at ating mga pangarap para sa Pilipinas, gagawin po natin katotohanan. Matagang salamat, maayong gabi, inyong tanan, maraming salamat po.